Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. LDS, yun talaga. Gago! Top 1 guys, top 1. Okay talaga boses mo, hindi lang yung lyrics mo. Ay, mali ba yung lyrics? Sorry na. Gago! Wala hindi ko naman kabisado yun. Okay, ito na tayo. Dito na tayo mapunta sa mga bali-balita na ibabalita natin ngayong araw. Marcos, Administrasyong Marcos, lumihis na sa mga policy ng Administrasyong Duterte. Wash dish. Gago! Ng UD-Team hanggang sa Wait lang, ba't ang labo? Wait lang ha, punta tayo dun sa mismong main video. Ang labo eh. Yung TV5 boy, ayusin nyo nga yung video nyo. Hanip kayo. Nakiki-content na nga lang kami, tapos pinapahirapan nyo pa kami. Hype tong mga to. Ay, blabo. Kami mag-adjust. Kami na nga nagko-content sa inyo, kami pa mag-adjust. Gago! Ang kakapal nyo! Okay, eto. Ay! Bakit may... Kita mo? Para nabutahi talaga, oh. Ano na nga eh. Malabo na nga, nilagyan pa ng ads. Huwag kayong ganun. Makisama kayo sa mga vlogger. Ha? Makisama kayo. Kami na nga nakakasuhan eh. Ha? Kami na nga yung mga nakakasuhan na inyong pa makisama. Huwag kayong ganun. O, eto, malinaw. Pasok. Kita mo, creepy naman. Ayop na yan, buwisit talaga. Tila pagbuwag ng UD-Team hanggang sa paglihis sa mga polisiya ng nakaraang administrasyon, maraming issue ang yumanig sa mundo ng politika nitong nakalipas na taon. Balikan natin yan sa ating special report. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Dumating na. Sa pagbuo ng isang na bagong Pilipinas, kasama ng Pangulo sa Saul at Vice Duterte. UD-Team ang kanilang pakilala, pero wala pa sa kalahati ng termino ng administrasyon, tuluyan na nga bang napuwag ang UD-Team? It does not change anything for the UD-Team. Depende lang kung ano yung positioning ni Alam nyo ha, Tara. labong-labo ako dito sa sinabi ni BBM na to. Unang-una, kayo ang lumapit sa mga Duterte. Sabi pa nga ni Amy Marcos, kayo yung nag-audition doon. Ibig sabihin, nagsimula ang UD-Team dahil sa mga Duterte, hindi dahil sa mga Marcos. Dahil hindi mabubuo ang UD-Team na yan kung wala ang Duterte. At hindi ka rin mananalo kung wala ang Duterte. Yan ang totoo doon. Ngayon, isa pa ito. Labong-labo ako sa sinasabi dito ni BBM dahil nga wala daw pinagbago ang UD-Team. Unang-una, wala kang karapatan dapat na magsabi nun dahil sa Duterte nang galing ang UD-Team. Pero hindi naman talaga sa amin big deal yung about sa UD-Team na yan. Hindi big deal sa amin yan, ha? Sayo na yan, gusto mo! Gago! Hindi. Ito real talk lang ha. Hindi ko lang talaga alam o baka hindi ko alam kung nangaasar o hindi wala na talagang pag-iisip si BBM. Hindi ko alam kung gano'n. Pero kung isipin niyo maigi, sila yung una, sinabi na mismo ng kapatid niya na nag-audition sila. Nagbaka sakali sila sa Davao na mapapayag nila ang mga Duterte na maging Vice President itong si BBM. So ang mangyayari nun, yung UD-Team na yan, no? Kasi kaya ako itong tinatopic din kasi ito yung laging tinatopic ng mga tanso, no, ng mga dilawan, mga butang utak ng mga yan. Yung lagi nila sinasabi yung UD-Team na yan. So sa amin, hindi naman, eto i-correct ko lang, hindi big deal sa amin yan. Sa inyo na yan kung sa inyo na yan. Pero lilinawin lang namin na ang UD-Team, hindi yan mabubuo hindi dahil sa mga Duterte. At kung hindi man pumayag ang si VP Sara noong mga panahon na yon, hindi rin mabubuo yung UD-Team na yan. No? Kaya yung about dyan sa sinasabi niya na buo pa ang UD-Team,
walang saysay na mabuo pa ang isang unit team na wala naman yung isa sa mga bumuo nun. Sa tutusin siya yung parang bahay lang yun eh. Si Duterte, si BP Sara ang pinakapuno, no? Ang pinakahaligi ng unit team. Etong si Bongbong, ano lang to, bulkasil lang to sa mga butas ng bubong sa isang bahay. Gago! Pangdikit ka lang. Gago! Oo, kaya nalalabuan ako doon na okay pang ang unity mo lang. Pero hindi naman big deal sa amin yun. Wala naman kwenta yun. No? Di sa inyo na yung gusto nyo. Gago! Hindi magsama-sama kayo. Pare-pares naman kayong mga... Yung wala magsabi, maghuhulog pa ako ng motor. Baka makasuhan ako eh. Okay. Pagdating ng eleksyon, siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? The Vice President has already established a different persona compared to her father. No? Nagtataka, ito pa pinagtatako. Pasensya na, ulitin ko na lang yung video. Ito pa pinagtataka ko sa mga mainstream media. Imbis na ikwento nila yung mga dapat abangan sa SONA ni BBM, bakit ito yung binabalita nila na about sa administrasyong Marcos at administrasyong Duterte? Unang-una naman, etong nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, dito sa politics world dito sa Pilipinas, ay nangyayari to hindi dahil sa Duterte at Marcos. Nangyayari to dahil sa mga Pilipino at kay Marcos, yun. Bakit ba pilit yung pinapamuka sa mga tanganyong mga supporter na ang naglalaban ay Marcos at ang Duterte? Hindi, tapos na yan eh. Tapos na, sa tutusin lang, tapos na. Dahil alam naman natin, kapag dinaan sa maayos na botohan sa darating na halalan, kung magkalaban man, kung sino yung mga pangbato ng Marcos at pangbato ng Duterte, alam naman natin na mananalo at mananalo pa rin ng Duterte. So hindi na tayo kailangan makipagtalo doon. Ngayon, ang pinamumuka kasi ng mga to is nag-aaway lamang or may mga sarili-sariling issue lang ang Marcos at ang Duterte. Hindi ho. Ang nangyayari ngayon sa Pilipinas ay ang mga Pilipino na versus sa Marcos. Yun yung totoo. Ang pangit lang dito ngayon sa mainstream media, hindi naman lahat, no? Hindi ko naman nilalahat. Bakit pa ulit-ulit yung pinamumuka sa tao na ang nangyayaring issue sa politics ngayon is about lang sa hidwaan ng Marcos at Duterte? Paulit-ulit, imbis na dapat sayang yung video nyo. Kung yung ginawa nyong report na yan, yung balita nyo, ito yung mga abangan, siguro sa SONA ni BBM, di okay sana, di ba? Sa bagay, wala nga palang aabangan. Oo nga naman, may point naman. Baka sagutin tayo bigla ng media. Bakit kami magbabalita ng aabangan sa SONA? Bakit? Wala naman sasabihin dun. Gago! Oo nga naman, may point naman sila. Ito na, panoorin na natin ang buo. Mula sa tila pagbuwag ng unit team hanggang sa paglihis sa mga polisiya ng nakaraang administrasyon, maraming issue ang yumanig sa mundo ng politika nitong nakalipas na taon. Balikan natin yan sa ating special report. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Sa pagbuo ng inaasam... Ito na naman, may tanga na naman dito. Ang yabang mo talaga, nguso. Mag-isip ka din, yung si Tokhang Digong, di mananalo yan sa pagka-presidente kung wala yung mga loyalist Marcos sa nos lang ngayon, kaya ikaw equal ka, nguso. Tangina nyo. Di pa kayo nanawa sa mga ganyang kataga nyo eh. Sumasampal lang yan sa mukha nyong lahat. Anong hindi mananalo bakit? Tinulungan ba ni Marcos si Duterte? Baka si Duterte ang tumulong kay Marcos. Gago! Kung tangina hindi naman sa dinami-daming presidente na dumaan dito sa Pilipinas. Bakit? Pinangarap ba nila na mailibing si Marcos Sr.? Kita na, Duterte lang gumawa nun. Anong itinulong ng Marcos sa administrasyon ni Digong noon? Aber, may naitulong ba sila noon?
Ha? Ano nga itulong nila? Tsaka, paano nila matutulungan ng Duterte kung yung sarili nila hindi nila matulungan? Gago! Kaya na, takbo ng takbo sa pagiging Vice President si Bongbong, hindi naman nanalo yan. Gago! Ba, magdedemanda pa kasi nadaya. Tapos sasabihin nyo kung hindi dahil sa loyalista ni Marcos, hindi sana kung marami ang loyalista ni Marcos, dapat noon pa man naging presidente na yan, tanga. Gago! Bobo! Gago! Tangin na ka. Ay, nako. Okay, Ate Karen, okay, nakalmado na ako. May nakita na akong pula. Sorry na. Ate Karen, sorry na, hindi na ako magmumura. Lasing? Putang inan to, minum lang kami, lasing agad. Ay, alam ko na. Mga ano to, mga plastikeros. Mga plastikeros to na naggagawa ng dami account. Oo. Kasi galit na galit yan sa pag-iinom eh. Ay, ang sarap na akong ininom namin kagabi. Ito oh. Oo, wait lang oh. Pakita ko nga sa inyo. Inggitin ko itong mga putang inong. Ay, hindi, mamaya na. Sige, tuloy natin. Ang nabagong Pilipinas, kasama ng Pangulo, simulat sa pool, ang kanyang biseng si Sara Duterte. Unity team ang kanilang pakilala, pero wala pa sa kalahatan. Ate Pearl, sorry na Ate Pearl. Tuluyan na habang Wala ko ng jacket sa Ate ang Pearl. Unity team. It does not change anything for the unity. Depende lang kung ano yung positioning ni Inday Sara pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? The Vice President has already established a different persona compared to her father. No, she's more circumspect. No, and Salamat speaking po. when she feels really needed to speak. So in other words, I really don't see Kape her tayo bro, becoming Brad Bong an TV. Sino opposition, to? but opposing Brad Bong TV. Saan tayo of magkakape? the president. Pero iba raw ang tulak ng bibig sa kapit ng dibdib ni VP Sara, lalo na sa iba't ibang issue na salungat sa tinutungtungan ng administrasyon kumakanta Marcos. siya. Tsa-tsa, Sige ba, kape tayo. Saan tayo magkakape? susulong ng Sa London? kay Marcos. Kontra dito ang mga Duterte. Liderato ng Senado ang naging tila. Lasing daw, kakagising ko lang, lasing na naman. Ay, Ate Abiana, shout out. Ang Kamara sa issue ng charter change. Bagamat nananatili pa rin naman ang supermajority o mayorya ng mga miyembro ng Kongreso, kaalyado ng administrasyon. Pero inaasahang magbabago pa yan habang papalapit ang eleksyon. The president is still halfway, to his presidency, and again, there's so much more to be had, and there are promises still to be kept. Lumihis din ang daan si Pangulong Marcos sa tinahak ng dating Pangulong Duterte. Napalaya si dating Senador Laila de Lima. Napalaya? Sa nakaraang Napalaya si Senator De Lima. Gago! Diba, proud pa sila. administrasyon. Hanggang imbis na yung zona ang pag-usapan, ang pinag-uusapan, war on drug pa rin ni Tatay Digong. Palibasan, hindi nyo kasi kayang tumbasan, kaya sinisiraan nyo na lang no? Gago! Tapos ng marahas na estilo, taliwas sa shoot to kill ni Duterte. Kung namayagpag ang POGO o Philippine Offshore Gambling Operators noong panahon ng dating Pangulo, Tingnan mo tayo nakatanga. Grabe na yung mainstream media talaga, no? O, piniplex talaga kung namayagpag daw kung namayagpag ang POGO sa panahon ni Duterte, sabi talagang pinamumukha talaga nila. Gila nyo kami! mula ng sunod-sunod na raid sa mga illegal na POGO sa ilalim ni Pangulong Alam Bongbong. nyo, speaking of POGO, nung panahon kasi ni PRD, lisensyado tong mga to. Ngayon, ayaw na nilang tawag dito, parang hindi na nila in-increase yung mga lisensya nila. Oo. Kasi nga, wala silang pakialam kay Marcos. Gago! Madaling salita, hindi nila nire-respeto si Marcos. Pasensya na, may sipa pa. May sipa ako. May sipa ka? Sino sisipain mo? Gago! Ate Abiana, sino sisipain mo, ate? Huwag naman. Tama naman. Huwag mo idaan sa init na ulo mo. Huwag. At kung mas Sino nga?
Dahil malapit na yung zona ni, malapit na yung zona ni Marcos. Imbis na yung pag-usapan dito ay yung mga dapat ipahayag, puta na, eto ang nakakakaba dito. Zona ni Marcos, tapos ang lalabas, ang mga itatakel or ang mapag-uusapan sa zona ni Marcos ay yung about sa Pogo, sa West Philippine Sea at sa war on drug. Ni Duterte, ni PRRD, ni former President Rodrigo Duterte. Ang saklap nun. Gago! First time ever in history sa Pilipinas na may isang presidente na ang itinapik at ang pinag-usapan o ang itinakel sa kanyang zona ay yung mga issue ng noong Duterte, nung mas naunang presidente. Ang galing mo na. Parang ito yung, kasi parang ganito yung parang ito yung pinapalabas ng balita na to. Di ba? Kasi kung mapapansin nyo, laman ng balitang to ay puro sa kasiraan sa mga Duterte. So, hindi naman talaga totaling kasiraan yan. Sa kanila, sa tingin nila ay masisira dito Duterte. Pero tayo naman, dahil alam natin katotohanan, unang-una sa Pogo, nung panahon ni Duterte, nag-i-issue yan ng lisensya. So, legal sila. Nung panahon ni Marcos, ayaw na nilang i-renew yung mga lisensya nila. So, ibig sabihin, ayaw nila talaga kay Marcos at wala silang pakialam kay Marcos. No? At about naman dun sa war on drug, putangin na, saan ka nakakita na may mga nauhuling droga na wala namang drug lord? Gago! Biruin mo pati na lang yung bag na iniwan sa checkpoint. Ultimong dagdaan yun, lumipad yung bag. Kung sinasabi nyo na si BP Sara ay may ghost student, meron namang ghost addict si Marcos. Oo, ibirin mo nahuli yung bag sa checkpoint, wala yung nagdala. Gago! Speaking of West Philippine Sea naman, diba? Proud pa kayo na malaman to ng taong bayan na hindi nyo tinuloy yung nasimulan ni Noynoy about sa West Philippines. Ito wala na to sa about sa magkakalaban sila. Sinimulan ni Noynoy, sinimulan ni Aquino yung agreement dyan na ganito nga, magdadala lang ng pagkain doon, ito ganyan, at pring mangisda ang mga tao doon. So tinuloy hindi pala, wala palang ganung usapan, pero may parang itinuloy ni Tatay Digong, pero mas pinano niya pa, mas pinaganda niya pa yung relasyon niya sa China. So hindi dahil sa kanya yon, hindi dahil binenta na ni PRD yung about yung West Philippine Sea, hindi ganon. Kaya ginawa ni Duterte yun, kaya ginawa ni Digong yun dahil para sa mga kapwa niya Pilipino na naghahanap buhay dyan sa West Philippine Sea na yan. No? Yun ang doon, yun ang pinaka inaano ni PRRD doon. Kaya sa madaling salita nagpakumbaba, hindi naman totaling parang ganon, na hindi niya kahit alam natin na buo ang loob ni PRRD ay tawag dito, hindi siya nagmatapang, no? Ang hirap din kasi minsan may mga tao na nagtatapang-tapangan na hindi naman matapang. Gago! Mas maganda pa rin yung mga tao na mga matatapang pero hindi nagtatapang-tapangan. Gago! O tingnan mo to. O anong nangyari? Naging proud pa kayo nito? Oy, mainstream media, proud kayo nito na ibalita nyo? Hindi to nakakasira sa Duterte. Etong mga balita nyo, pinamumukha nyo lang sa mga tao na mas pangit ang administrasyon ngayon kaysa noon. Gago! Alam nyo kung bakit? Una, ito malaking patunay na tong West Philippine Sea na yan. Dahil dyan, maraming nagugutom ng mga mangingisda ngayon dyan sa Calborcio. Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali, lagi ako nabubulja sa tawag ng lugar na yan. Dahil dyan, dahil sa tapang-tapangan ni Marcos,
ay maraming nagugutom ng mga mangingisda dyan. At baka sabihin nyo, fake news ako. Hindi ako fake news dahil naibalita yun. Parang hindi nga naibalita yun, pero may video nun na dumadaing na po, umaaray na, umiiyak na yung mga kababayan natin na ang tanging hanap buhay lang ay yung dagat na yan. So ngayon, nagtataka din ako ngayon na bakit todo pa rin sisi ng ibang mga bulag at mga bingi na mga kapwa natin Pilipino, todo sisi sa mga Duterte. Dahil kung hindi daw dahil sa mga Duterte, ay wala naman daw gulo dyan. Mga tanga ba kayo? Gago! Sinabi na nga mismo nung mangingisda na nung panahon ni PRRD ay malaya silang mangisda dyan. No, dahil utak ang ginamit ni PRD, hindi ang bunganga. Ang hirap din kasi na may administrasyon tayo, may presidente tayo na ang ginagamit bunganga, hindi ang utak. Alam nyo ba kung bakit bunganga or hindi utak ang sinasabi? Ito kasi isipin nyo maigi. Kung ginamit lang sana ang utak ni Marcos, wala sanang gulong nangyayari dyan. Malaya sana yung mga kababayan natin na mga mangingisda na makapangisda at makapaghanap buhay dyan sa West Philippines na yan. Kung utak ang ginamit niya. Kaso, puro bunganga ang ginamit niya. Kaya, ano nangyari? Nga. Gago! Tapos ngayon, isisisi nyo sa mga Duterte, yung about sa West Philippine Sea. Putang ina nung... sorry. Mapamura na naman ako. Gago! Sabi ko magpapakabait na ako pag nakuha ko na si Panday. Gago! Hanep naman nung panahon nga ng PRD, naging malaya nga yung mga mangingisda dyan Hindi pa rin ba sapat sa inyo yung nakikita nyo? Anak ng teteng, tontuwa kayo nun? Na nakikita nyo yung kapwa nyo Pilipino na umiiyak na, nahihirapan na, dumadaing na hindi na nga sila makapaghanap buhay dahil sa ginawa ni Marcos. Dahil sa pang-trigger ni Marcos sa China na magalit. No? Ngayon, na-stop ako. Ngayon, ang tanong dito, hanggang kailan to? Hanggang kailan? Pag wala na talaga, gutom na yung mga mangingisda dyan. So ngayon, may naidulot ba na maganda to? May naidulot ba ang may naidulot ba to? Ito, saan na yan? Nawala. Ito. Saan na yan? Nawala. Dito tayo. May naidulot ba to, guys? May naidulot to? Yan. Saan na yan? Ito. Yung war on drug, yan. May naidulot ba yung anti-war on drug nila? Kasi ayaw ni Marcos to O sige, nandun na tayo. Nahuhuling nyo ang droga, pero wala kayong nahuhuling drug lord. Isipin nyo na lang, common sense. Ang droga ay gawa ng mga tao. Diba? Alam nga naman gawa ng ng impacto yan. Hindi naman gawa ng maligno yan. No? Ang droga ay gawa ng mga tao. Kahit anong huli mo, kahit anong huli nyo sa mga tao, at sa droga, kahit isang barko pa ng Titanic yan, yung nahuli nyo, nakulimbat nyo, or nahuli nyo ng mga pulbur na yan, useless din yan. Alam nyo kung bakit? Kung tayo na ginagawa lang nila yan Kahit isang truck ba, ilang batalyon pang, ilang tulinada pang droga mahuli nyo, kung wala naman kayo nahuhuling drug lord, nga din. Diba? Kasi ginagawa lang nila yan Dapat ang mahuli yung gumagawa, hindi yung ginagawa. Gago! Diba? Anak ng teteng kasi. Oy, ba't ka nagpalipad? Sabi yung Gcash mo na lang. Salamat, Mama AJ. Kay Mama Angel Rio, shoutout din. Tapos, so ayaw nyo yan, war on drug. So ngayon, anong napalan ng taong bayan dito? Na binali ni Marcos ang drug war. Kasi ayaw niya ng estilo ni
Oo, nandun naman tayo sa point na kanya-kanyang estilo yan. Kaso, may maganda bang kinakahinatnan? Hindi ko naman sinasabi, ako tutol din ako na pumatay ng tao. Pero, kung yung tao na yon na namamatay sa war on drug na yan, ni PRRD, ay marami ding sinisirang buhay, pamilya, kabataan dito sa Pilipinas, mas gugustuhin na lang natin siyang mamatay. Kesa naman na manira siya ng manira ng buhay ng iba. Ako, pabor ako doon. Okay lang, mamatay ka. Kesa naman makasira ka ng kapwa mo. Diba? So ngayon, binali pa rin to. Wala namang magandang kinahinatnan to eh. Yung pagbali ni Marcos sa war on drug ni PRD. At hindi rin naman din sinabi ni PRD na, "Oy Marcos, ituloy mo yung sinimulan ko." Hindi naman sinasabing ganun eh. Ang amin lang, nagtataka lang kami at nagtatanong, bawal na, sa totoo nga lang, bawal na magtanong ngayon. Kasi Banat Bay nga, nagtanong lang ngayon, kinasuhan. Gago! No, ngayon, ang tanong namin dito, bakit wala kang nahuhuling drug lord? Nasamantalang nung panahon ni PRD, ang dami naman nahuli. Halos may mga mayor, may mga politiko pa nga, di ba? Ngayon, puro lang nahuhuli. Anong mapapala namin? Kasi kung isipin nyo maigi, kung puro droga lang mahuhuling nyo, wala kayong nahuhuling gumagawa ng droga, edi wala din. Edi patuloy pa rin sila ng gawa ng droga. Diba? Tuloy-tuloy pa rin yung paggawa nila kasi hindi nyo naman sila nahuhuli. Ang nahuhuli nyo lang yung ginagawa nila. Wala din. Ayun yung ayaw nyo. Shoot to kill. Yung Pogo. Dito sa Pogo, binastos kayo. Walang respeto talaga ang Pogo sa inyo. Kasi nga, nung panahon ni PRD, sinasabi nyo na talamak nung panahon ni PRD ang Pogo. Noon na ang Pogo, napakinabangan din naman din to. Malaki ang binabayaran na tax ng mga yan. At legal sila. No? Ngayon, sinasabi nyo na, ay, bakit ang galing ni Marcos kasi pinapahinto niya Pogo. Hindi na pinapahinto, hindi na po nag-increase or hindi na po ng lisensya ang Pogo. Hindi na sila nag-ano ng lisensya kasi sino ka ba? Marcos ka lang eh, parang ganun. Parang hindi sila natatakot. Minsan talaga, alam nyo, malayo talaga yung binabalita eh. Diba? So, itong West Philippines na yan, anak ng teteng, nasabi ko na yan kanina, so huwag na natin kahit na yan. Puro kayo ganyan eh. Puro kayo paninira sa Duterte. Pero ang nangyayari, doon pa nga lumalabas na talagang, bigla akong na-imagine, no? Sona ni Marcos. Isipin nyo Sona ni Marcos, magsasabi siya na, ang war on drug ni Duterte, ayaw ko. Marami tayong nahuhuling droga sa Pilipinas. Pero wala tayong nahuhuling drug lord. Palakpakan! Gago! Diba? Kasi yung mga uto-uto naman ng mga politiko na pupunta sa Sona, tungtuwa, balakpakan naman. Siyempre, sip-sip eh. Gago! No, ganun sila No, ganun sila Sabi, wala nga nahuhuling mga drug lord nun saya. Gago! Ang galing mo, BBM. Wala ka nahuhuling drug lord. Ikaw talaga the best president ever. Gago! Ang sarap nun, di ba? Anak ng teteng, proud. Droga lang nahuhuli, pero yung drug lord, wala. Gago! Yung West Philippines na yan. Simula nung umupo ako dito sa gobyerno, hindi na nakapangisda yung mga kapwa natin Pilipino. Palakpakan! Di ba? Siyempre, papalakpak yung mga sip-sip dyan, pati yung mga dilawan, yan, siyempre, kailangan nilang lunukin yung pride nila ngayon kasi pinapakinabangan nila si PRD. Yung mga dilawan na yan, pinapakinabangan nila yan. Nang tingnan mo, pagtapos ng pakinabang nila kay BBM, sorry kung nagkamali ako doon sa unang sinabi ko. Kung yung mga dilawan, napapakinabangan nila ang Marcos kaya sila dumidikit. Pero pag tapos na silang pakinabangan at kapag nakuha na nila at nakaupo na mismo ulit sila dyan sa gobyerno, sa tutusin nga, umuunti-unti na kasi kamag-anak naman ni Lisa yun.
no? Kapag nakabalik ulit yung mga yan, ang dudurugin nila ulit ay ang Marcos. Strategy na nila yan eh. O sige, pagtulong-tulungan natin ng Duterte ha. Kakampi mo kami, President Bongbong Marcos. Lag ka na namin. O ngayon, o, di ba? O ngayon, pagtapos ng Duterte, siya naman ang susunod. Yung strategy ng mga, naku po, kahit ako'y bata pa, 1993 ako pinanganak, wala pa sa kalingkingan ng mga awayan noon, no? Marami pa akong hindi alam. Pero kung ikaw ay talagang pinag-aralan mo at pinagdugtong-dugtong mo yung mga issue noon at ngayon, talagang lalabas lang talaga yung mga dilawan, ginagamit lang si Marcos. O pagtas nilang gamitin si Marcos dahil gusto nga nilang pabagsakin ng Duterte pero hindi naman nila magawa-gawa, bandang huli ang susuwagin nila si Marcos pa rin. Dahil ayaw ng mga ngayon, hindi ko nga alam bakit mag-close na ng kasi. Sa bagay, nung panahon ni Senior Marcos, close friend niya rin ng Amerika. So like father, like son, hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano talaga yung pinakamotibo nila kasi ilan lang naman sa mga umupong presidente ang ayaw sa Amerikano eh. Si Erap ayaw, si Duterte ayaw. Yung lahat ng mga lahat ng mga presidente halos na umupo ng mga wala pa si Erap at Digong puro mga bata ng mga Amerikano yung mga yan. Diba? Ay, nako po. So, ito ba? Iba't ibang issue sa mundo ng politika ang yumanig nitong nakalipas na taon mula sa tila nabubuwag ng Uniteam hanggang sa paglihis ng mga media ng nakaraang administrasyon. Narito ang report. Ito ba yung Ito ng inyong Vicente Uniteam. kay Mark habang papatulong doon. Tignan nyo. Dalawang video magkaiba. Ha? Ang unang upload, ito 20 hours ago. Tignan nyo kalupit ang mainstream media. Puta na yan. Wait lang ha. Type natin. Ito to. Frontline. Tignan nyo ang TV5. Tignan nyo maigi. Ulitin ko ha. Dito tayo sa baba. Wait lang. Tignan nyo ha. Yan ha. Hindi to fake ha. Lalakihan ko. May nakita ako Ano nyo nung pagmasdan nyo maigi to. Ito to, administrasyon na, nakikita nyo ba yung araw na malaki? Administrasyong Marcos lumihis sa mga pulisya ng administrasyong Duterte. 21 hours. So, ito click ko. Lang, yan ha. 20. Ayan 21 hours ago. Yan, nakita nyo ha. 21 hours ago yan. Ano yan ha, TV5. Balik tayo ulit. Ayan, nakitang-kita nyo. 3 minutes. Tapos, ibinalita nila ulit. Eto, nasa taas Nasa na yan? Eto, ayan iniba lang yung thumbnail. Click natin. Eto na siya ngayon. 6K views 7 hours ago. So, ano ibig sabihin dito? Gusto talaga ng mainstream media na malaman ng mga Pilipino na ganito ang mga pinaggagawa ng Duterte. Sa madaling salita, sinasabi nila dito na pangit yung ginawa ng mga Duterte at maganda yung ginagawa ni BBM ngayon na lumihis siya sa administrasyong Duterte. Tingnan nyo, paulit-ulit nilang in-upload. Ayan ikiklik ko tong bago ikiklik ko yung bago. I-click ko yung bago, thumbnail lang pinagkaiba. Ewan ko lang sa reporter kung nag-iba. Gago! Yan about Pogo. Dito tayo sa Pogo. Yan yung lalaki kanina, interview. Yan di ba? Pogo, Dilima, Drago, Pogo, West Philippine Sea. Di ba? Ngayon, balik tayo doon sa isa sa luma kanina. Ito, nasa baba, yung 21 hours ago. Kasi baka sabihin nyo, kaya ako dinidiscuss ng mais kasi baka sabihin nyo fake news, no? Hype na yan. May ads pa yung Yudi Ponggol na to. Wait lang, andito pa lang. Hanip na yan. Ang lupit ng mainstream media, di ba? 21 hours ago tandaan nyo. 21 hours ago. Eto na siya.
O, character change. O, di ba? O, andyan din yung lalaki. O, si Dilima. O, ang galing na mainstream media. Palakpakan talaga. Ang lupit ng mainstream media talaga, no? O, gagawin ng lahat para kay Marcos. Ang lupit. Ang lupit niya talaga.